ka o di kaya kaninong mga saints na namatay na. Hindi pwedeng pabago-bago. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, consistent ang isang tunay na believer. Si Kristo lang ang kanyang tanging pag-asa. Christ-centered yung kanyang faith. Yan ang ibig sabihin nun. To do the will of the Father. The Father's will is for every man and woman to believe in Jesus Christ. Only by believing in Jesus will any person obey this will and go to heaven. So, sino pupunta sa langit? Yung consistent na may pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At kung hindi ka consistent dito, sa paniniwala mong si Kristo ang iyong kaligtasan, malaking posibilidad na hindi ka tunay na Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano hindi magbabago. Naintindihan niyang malinaw sa kanyang isip at puso na walang ibang daan kundi si Kristo. Clear yun sa kanyang isipan at puso. Only genuine Christians can say, Lord, Lord, and mean it with all their hearts. They can mean it because they believe in Jesus as their God and Savior. And because of that, the Holy Spirit is living in them, testifying about the person of Christ. Now, why do believers, why do Christians, why are they capable of truly believing in Christ? Because the Holy Spirit is living in their lives. Namumuhay ang banal na Espiritu sa kanilang mga puso. At ang banal na Espiritu nagbibigay sa kanila ng kakayahan na patuloy na manampalataya. They are being preserved by the Holy Spirit of God living in their hearts. Now, the phrase, my Father, occurs here in Matthew for the first time. Kahit basahin nyo yung buong aklat ni Matthew, dito lang unang-unang i-claim ni Jesus Christ na si Lord, si Father God ay kanyang personal na Ama. First time here in verse 21. Anong ibig sabihin nito? Anong kahulugan? By using this phrase, the Lord Jesus was implicitly claiming to be the authoritative revealer of God. Na walang sino mang makakaunawa, makakakilala sa Ama, liban sa pamamagitan niya. Yun ang ibig sabihin na siya ang aking Ama, mga kapatid. Siya lang ang nakakakilala. Yung conviction at faith ng iba, ako naniniwala kay Father. Si Christ tao lang. Diba? Talaga lang. Iniisip mo makikilala mong Ama liban kay Kristo? No matter how hard you try, you will never have a meaningful understanding of who the Father is apart from His Son. Kaya kasi Kristo nung nandito siya sa lupa, malino niyang tinuro, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang ibang daan. He is the only authoritative revealer of God. During Jesus' ministry, doing the will of God boiled down to believing that Jesus was the Messiah, according to Dr. Thomas Constable. Pag sinabi mong Jesus is Lord, pag sinabi mong naniniwala ka kay Kristo bilang Panginoon mo, ibig sabihin, tinatanggap mo na si Jesus ang Mesiyas. Siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Yun ang meaning nun. Naniniwala ka na si Kristo, Diyos na naging tao. Kinailangan niyang maging tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo kasi babayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan ko na hindi natin kayang bayaran. Hindi pwedeng Diyos siya all throughout, katulad ng sinasabi ng iba na nagpanggap lang siya na mayroong lupang katawan pero Diyos siya. Totoo yung incarnation. Isinilang siya ng mahal na Birheng Maria na tao. Para meron siyang maihatid sa krus ng Kalbaryo para mamatay. Kasi ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Kinailangan niyang maging tao katulad mo at katulad ko. Pero maging yon ay parte ng kanyang malalim na pagpapakita ng pag-ibig sa iyo at sa akin. He entered human history from eternity to communicate the depths of God's love for you and for me. Yung lalim ng pag-ibig ng Diyos, yun ang pinahayag niya kung bakit siya naging tao. Ano bang kahulugan ng will ng Father? Nilinaw ni John yan sa John 6:40. Pakibasa nga natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Let's read. For this, everyone who believes in Jesus, I will raise him up at the last.
Ang linaw-linaw ng salita ng Diyos, ito daw ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, ang lahat ay tumingin sa Anak at manampalataya sa Kanya. At ang sino mang manampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Bubuhayin niya sa wakas ng panahon. So sino ang tunay na born again? Yung may claim na Jesus is Lord? Hindi. Ang tunay na born again, yung naniniwala consistently na wala siyang kapag-asa liban kay Kristo. Si Kristo ang sentro ng kanyang buhay at mga pangarap. 1 John 3:23, and this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He has commanded us. Ito daw ang utos ng Diyos, pinakamatinding utos ng Diyos. Ano daw yan? Manampalataya sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Bakit ko sinasabi nito ang pinaka-importanting utos ng Ama? Kasi pag hindi mo ito sinunod, hindi ka magiging membro ng kanyang pamilya. Hindi ka makararating sa langit. Kasi walang paraan para maligtas liban kay Kristo. Paano mo may papakita ngayon na tunay kang born again? Na tunay kang Kristiyano? Binabago ng Diyos ang iyong buong pagkatao. Nagkakaroon ka rin ng intensyong mahalin ang mga kapwa Kristiyano. Malalaman nyo nga kung sino mga tunay na Christian kasi nagmamahalan sila sa isa't isa. Hindi sila nagwawasakan ng buhay. Nakakapangilabot ang mga Kristiyano sa ating panahon. They claim the Lordship of Christ and yet they are trying to destroy one another. Hindi natin naiintindihan, inconsistent yun sa faith. Parang pinatutunayan natin na hindi tayo Kristiyano. Pag ang hangad natin, wasakin ang buhay ng mga iba pang Christian o iba pang mga churches. Kung yun ang mission mo, yan ay isang malinaw na patunay na hindi ka tunay na born again. Kasi ang isang tunay na born again, nananampalataya consistently kay Christ bilang salvation at naipapakita yung pag-ibig niya kay Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Sa totoo lang, hindi niya man makikita si Lord eh. Hindi totoo yung kinikwento ng iba. Uy, kagabi, kasama ko si Jesus sa kama ko. Hinahaplos-haplos pa nga niya ang buhok ko eh. Makapangilabot ka naman. Buti pa sa'yo, nag-second coming na. Sabi, hindi pa. Special ka dahil. Diba? Eh kaya lang ang mga tao, ang dali-daling bulahin. Mga kapatid, hindi tayo maluloko ng mga preachers and teachers and pastors sa paligid kung tayo ay lumalapit sa salita ng Diyos. Kaya ako nagpapasalamat yung mga pastors ng GCF Pampanga, lalo na yung resident pastor ninyo, si Pastor Joey, ay isang mahusay na ekspositor. Na ang mga katuruan, lahat nag-ugat at nagmumula sa salita ng Diyos. We don't dare communicate our opinion, only the word of truth. Salita lang ng Diyos ang mahalaga, hindi ang aming mga opinion. Kaya ang sabi ng aklat ng mga gawa, Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pangalan na pwedeng gamitin ng tao para makaligtas, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Now let's move to our point number 2. Overly relying on good works alone won't bring you salvation. Bagamat mahalaga yung mabuting gawa, ang mabuting gawa, hindi niyan function na magligtas patungong langit. Dapat yan maging malinaw sa ating mga isip at puso. Kaya ang sabi ni Kristo, eto, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? Anong ibig sabihin nito? Ito mga false Christians na ito, ang pinagtitiwalaan nila para makapasok sa langit, yung kanilang mga gawa. Nakakapangilabot pag ang mga tao naniniwala na yung kanilang serbisyo, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang mabuting gawa, yun ang dahilan kung bakit sila maliligtas. Malinaw naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is a gift from God, not by works. Not by works, emphasis mine, not by works, so that no one should boast. Ang tingin ng Diyos sa mga taong naniniwala na yung kanilang mabuting gawa ay paraan patungong langit, mayabang.
kayabangan sa harapan ng Diyos, yung iniisip mong maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong pagrelihiyon. You've got to be kidding yourself. So anong ating action point? Know that religious performances can't guarantee eternal life. Kahit magpaka-religyoso ka pa, hindi yan garantiya ng kaligtasan. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Maraming mga religyoso, hindi sa langit ang destino, sa impyerno. Yan ang realidad. Kaya mag-ingat tayo na hindi relihiyon ang ginagamit nating passport patungo dun sa kingdom, kasi hindi daw yun ang paraan. Okay? Hindi yun ang paraan. Tingnan nyo magmuli yung tekstong ating kababasa lang. Gusto kong bigyang diin itong mga phrases na ito. Una, on that day. Pag sinabing on that day, future pa yung, parating pa lang yung araw na yun. I would like to believe with all of my heart na yung issue na yan ay yung sa muling pagbabalik ni Jesus, kung saan huhusgahan niya ang mga buhay at patay. The Lord will come and He will judge the living and the dead. He will be the judge of all